Nagsagutan sa plenaryo ang ilang minority senators at si Senate President Tito Soto dahil sa ilang issue mula sa pagpapabalik sa Senado sa nakontempt na dating DPWH engineer na si Bryce Hernandez hanggang sa pagtangging gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. May report si Rafi Tima. Mula Pasay City Jail, ibinalik sa Senado si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Tugon yan sa apela ng abogado ni Hernandez na sinabing bumalik daw ang tiwala nila sa ilalim ng liderato ngayon ni na Senate President Tito Soto at Senate Blue Ribbon Committee Chairman at President Pro Tempore Ping Lacson. Kung nasa Senado raw si Hernandez, patunay itong handa ang Senado na harapin ang mahihirap na katotohanan. Agad dinoprobahan ni Soto ang hiling ng kampo ni Hernandez at inaasang haharap siya ulit sa Blue Ribbon Committee. Pero may puna si Minority Leader Alan Peter Cayetano. Bakit parang naging Senate VIP itong si Assistant DE Bryce na pinag-usapan na sa Senado at meron pong motion na inapprove ng buong Senado na sa Pasay City Jail pero walang konsultasyon ay nandito na ulit. Para naman kay Senator Joel Villanueva, weird ang paglipat kay Hernandez lalo't plenaryo ang nagpasyang dalhin siya sa Pasay City Jail. Paano siyang nasunod sa PNP Custodial? Paano siyang nasunod sa Pasay City Jail? Puro ayaw niya nga yun eh. Diba? So it's maling opinion. It's their opinion. Sina Villanueva at Senator Jingo Estrada ang mga idinawit ni Hernandez na tumanggap umano ng kickback sa flood control projects. Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the #1 suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa House of Representatives? Si Estrada handa raw ipasilip ang laman ng kanyang mga bank account para patunayang sinungaling si Hernandez. Ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. Sa plenaryo, naglitanya ang ilang minority senator laban sa Senate President. Pinunan ni Senator Bato de la Rosa ang komento ni Soto na gimmick lang ang pagkwestiyon ng minorya sa pagdetain kay Hernandez sa PNP Custodial Center. Pero hindi siya pinalagpas ni Soto. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating titikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? Yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick, Pero it could had been a wrong word that I should not have used. Hinarap din ni Soto ang puna sa kanya ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta kaugnay sa affidavit ni Sara at Curly Diskaya at sa pagtanggi niyang lagda ng rekomendasyong gawing state witness ang mag-asawa. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Diskayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Karamihan ang binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Sinigundahan ni Senator Kiko Pangilinan si Soto. Kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited, and when I refer to edited, sila bilang mga testigo, ine-edit nila. Pansamantalang sinuspindi ang sesyon para pag-usapan ang kapangyarihan ng Senate President sa mga desisyong pinagbotohan ng plenaryo. I believe we have reached a consensus
mukhang hindi naman po siguro tayo mag-away na yun. No need for a vote with the minority leader and the group. I believe that better coordination na lang po, and we agreed to coordinate better with the minority floor leader. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.